0919-278-3000. At syempre, pwede rin po sa ating landline 8924-4101, locals 5671, 5672, at syempre 5673. Kaya po, Tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney. kaya po niyan, sa mga nasa daan po ngayon, kagaya ng aking partner, baka nakikinig po siya sa radyo sa Istrenta, dyan sa ating AM radio, 630 kHz. At sa ating mga kababayan naman po na nasa ibang bansa, lalo na po yung mga katelebabad natin, at kahit po iba ang time zone, ay na nagpupuyat po or gumigising ng maaga, o kaya naman ay sa kanilang break habang sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin sa The Filipino Channel worldwide. Sa bayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa Channel 26 sa ating Sky Cable at sa iba pang cable providers nationwide. At syempre, doon sa maraming data po, napapakinggan, napapanood din po tayo sa ating Facebook at Twitter account. Sundan lamang po, hanapin lamang po yung @Radyo sa Istrenta. At syempre, huwag natin kalimutan, gusto po natin manood ng live, live na live po tayo sa YouTube Live sa ating @Teleradyo Servicio YouTube channel. Sa tingin ko po, hindi na kayo mauubusan ng pwedeng mga puntahan, mga channels na pwede ninyong samahan po ako para nasa tabi ko po kayo ng buong 1.5 oras ngayong hapon, January 18, Huwebes. At isang araw na lamang po ay makakasama na natin si partner Liza Aquino at ipagpapatuloy po natin para buuin po natin itong ikatlong linggo ng Enero. At ngayon po, para sa araw po na ito, alam ko yung iba sa inyo ay mag-deja vu dahil ilang ulit na po natin itong ibinibigay na impormasyon, pero ngayon po, bibigyan natin siya ng espesyal na pagtutok. Ito pong tinatawag nating Barangay Protection Order or BPO. Usapang legal, usapang batas. Komplikado yan, komplikado yan. Pero ano ba ang sabi ng batas? Ayan po. Kung makakapagsalita po ang batas, ito po ang kanyang sasabihin. Huwag niyo na po munang pansinin ang aking boses, baka makatulog po kayo. Pansinin po natin ano yung sinasabi ng batas. Kapag po Barangay Protection Order ang ating pinag-uusapan, iisa lamang po ang ating pinag-uusapan dito. At yan po ay walang iba kundi itong ating batas na mas kilala sa BAUC Law or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Yan po. At kung nakikinig po kayo sa iba pa natin mga episodes, ito rin po yung kilala rin sa tawag na Republic Act number 9262. Madali pong tandaan. 9262. Yan po yung ating batas na nagbibigay ng espesyal na proteksyon sa ating mga kababaihan at kanilang mga anak o mga bata na nasa kanilang piling o nasa kanilang tahanan. Unang tanong po, malamang ko na dito ang aking partner, tatanungin niya, ano po ba itong mga tinatawag na protection orders? Yun po, walang iba. Ito po yung mga kautusan. At hindi lang po basta kautusan, ito po ay nakasulat na kautusan. Pag sinabi po nating Barangay Protection Order, ito po ay isang nakasulat na kautusan galing sa ating punong barangay, o kaya kung hindi po present, kung absent po ang ating punong barangay, na bihira naman po mangyari kasi nandyan lang siya, malapit lang sa ating kapitbahayan, yung ating punong barangay. Pero kung sakasakali po wala ang punong barangay o si kapitan ng barangay, pwede pong i-issue ito ng kanyang barangay kagawad na sabay-sabay naman po nating ibinoto nung nakaraang taon, yung huling araw po ng or October 30, last year po, yung ating huling
barangay elections. Kapag natapos po natin ang pag-uusap na ito, makikita po natin na hindi po biro ang maging kapitan ng barangay. At hindi rin po biro ang kanilang tungkulin sa mga usapin, lalo na po ito usapin ng mag-asawa, dating mag-asawa, yun pong mayroong mga common children, ito pong mga ama, yung mga babae na naanakan nila, hindi man nila pinakasalan yung kanilang mga pinakasama o mga live-in partners, yan po, kasama po yan sa pag-uusapan natin ngayon. Sapagkat, yan po ang coverage nitong RA 9262. Hindi po lahat ng relasyon ay sakop nito. Ano po ba yung ibang relasyon? Halimbawa, yung professional relations. Halimbawa, yung konteksto ng inyong pag-aaral, konteksto ng inyong pagtatrabaho, hindi po yan. Maliban na lamang kung pasok din kayo bukod sa may relasyon kayong professional, may relasyon din kayong personal dito sa pagiging asawa o pagiging dating asawa, kinakasama o ama ng mga anak. At sabi nga po ng RA 9262, sakop din po, covered din po dito, kahit yung hindi pa, kumbaga hindi pa rin sila nagsasama sa iisang bubong, pero meron po silang tinatawag na dating or sexual relations. So hindi po kayo, kahit po walang label ang inyong relationships, pero kayo po ay merong dating at sexual relations, pasok po kayo dito. Yung isa po sa mga unang nagtanong sa akin dito, paano po yung meron lang kaming online relationships. Yan, pwede po. Lalo na po kung yan ay, kumbaga medyo malalim na at medyo maituturing natin na yung po kasing proteksyon na ito ay talagang may kinalaman doon sa malalalim. Kasi kung hindi, wala po talaga kayong relasyon, papasok naman po yan doon sa ibang batas, yung ating Republic Act 113 o yung tinatawag nating Safe Spaces Act. Yung kanina po, yung pinag-usapan natin, yung purely professional relationships o kaya yung student-teacher, trainee-athlete relationship, doon naman po yan sa anti-sexual harassment. Kapag pinag-uusapan po natin ang RA 9262, ito po, karaniwan, usapin ng mag-asawa, dating mag-asawa, nagsasama ng walang kasal, may dating at sexual relationship. Ngayon po, tanging barangay protection order po ba ang nasa ating batas? Hindi po. Legally speaking po, meron pong 3 uri ng protection order. Pahapyawan po natin sila lahat. Una po, ito pag-uusapan natin ngayon, yung BPO, Barangay Protection Order. Pangalawa po, yung Temporary Protection Order na issued by the family court na nakasasakop sa inyong place of residence, kung saan po kayo nakatira. Yung pong Temporary Protection Order, pwede po yang mahinog into a permanent protection order. So yan, pag-uusapan po natin yan maya-maya, papahapyawan po natin. Pero ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay itong tinatawag nating BPO. Pareho lang po yan sa acronym ng Business Process Outsourcing. Pero sa larangan po ng child protection, women's rights, at women's protection, ang BPO po ay tinatawag natin Barangay Protection Order. Ngayon, noon nagtatanong po sa atin, ilang linggo na po nakakalipas, tinatanong niya, sino po ang pwedeng magsampa ng kaso ng VAUC o yung mga violations po ng ating RA 9262. Mahaba po ang listahan. Pero ito pong listahan na to, hindi lamang sila yung pwedeng magsampa ng kasong kriminal